Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1741. Gayunpaman, hindi inisip ni Yeshua na mayroon lamang isang Bone General sa Dragon Bone Maze na ito. Bukod dito, marahil mayroong isang pag-iral na mas malakas kaysa sa Bone General. Ang Bone General na ito ay maihahambing sa ika-4 na yugto ng siyam na Heaven Mystic Immortal. Kung gagamitin natin ang ating mga trompeta, maaari nating patayin ito. Gayunpaman, kung mayroong isang mas malakas, ito ay magiging mahirap. Wala akong anumang kayamanan ng langit at lupa na makakabawas sa mga punto ng pagkakulang. Kahit na ang daming bone fragment, hindi ako makapag-level up. Panipi. Biglang naisip ito ni Yesuan at hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Kung may pag-iral na mas malakas kaysa sa Bone General, at hindi sila makakakuha ng Heaven and Earth Treasure para bawasan ang mga Bewitch Point, malamang na mahirap itong makalabas. Parang isang hakbang lang ang kaya nilang gawin. Sa sumunod na panahon, nilinis pa rin ni Yesuan ang mga sundalo ng buto sa Dragon Bone Maze na ito, at sa parehong oras, nakatagpo ng sunod-sunod na Bone General. Tinansya niya na kung walang limitasyon sa Bewitchment Point, magagamit niya ang mga buto na ito para makapasok sa siyam na Heaven Mystic Immortal Realm. Sa kasamaang palad, nang walang kayamanan ng langit at lupa upang mabawasan ang mga punto ng pangkulam, hindi siya nang ahas na makalusot. Ang Dragon Bone Maze na ito ay napakalaki, at natural, ang Dragon Bone Maze na ito ay hindi maliit. Bilang karagdagan, mayroong mga crossing passage, pati na rin ang fog na naging dahilan upang mawalan ng direksyon ang mga tao. Kung si Yesuan ay walang immortal level Devo Uling System at ang Eye of the Void, malamang na makulong siya sa loob at mamatay. Matapos ang mga araw na ito ng pag-alagala, nalakad na niya ang Dragon Bone Maze na ito. Ang buong maze ay isang malaking buto ng dragon, at natagpuan niya ang ulo ng dragon mula sa buntot. Para naman sa Pathfinder, natural itong Old Tree at Azura Ghost Lord. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakatagpo sila ng isang nakakalito na pag-iral. Ang Purple Bone Creature ay dapat na mas malakas kaysa sa Bone General. Pansamantala, tatawagan ko itong Bone King. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Ngayon lang, hinayaan niyang pumasok sa bungo ang Old Tree at Azura Ghost Lord para tuklasin at nakakita ng Purple Bone King. Kasabay nito, pinatay ng Purple Bone King na ito ang Old Tree on the spot, at pagkatapos ay kahit na si Azura Ghost Lord ay walang kalaban-laban para dito at pinatay ito. Sa makatuwid, tinansya ni Yesuan na ang Bone King na ito ay isang Grade 6-9 Heaven Mystic Immortal. Sa kanilang panig, si Yesuan ay isang Grade 6 na Overarching Heavenly Supreme Celestial, ang Old Tree ay isang Grade 9 Overarching Heavenly Supreme Celestial, at si Azura Ghost Lord at Wei Zhenchen ay Grade 199 Heaven Mystic Immortal. Si General ay isang Grade 6-9 Heaven Mystic Immortal Realm, ang Azura Ghost ay isang Grade 6-9 Heaven Mystic Immortal. Kung ito ay isang Bone General, ang Ghost Lord Azura ay makakaharap sa kanya. Malamang na makakalaban niya ang isang Tier 5-9 Heavens Mystic Immortal. Yesuan Immortal Azura Immortal Ye Immortal. Tuldok. Ye Immortal Imps. Hindi. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kinailangan niyang umalis sa mapahamak na lugar na ito. Ye B. Pagkatapos magdesisyon, inutusan ni Yesuan si Azura Ghost Lord at ang dalawa pang 9 Heaven Mystic Immortals na umatake. Gayunpaman, ang lakas ng Bone King ay lampas sa inaasahan ni Yesuan. Wala pang 10 pag-ikot upang patayin ang Old Tree, Azura Ghost Lord, at Wei Zhenchen. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Sa lakas ko, natatakot akong mapapatay ako agad kapag humarap ako dito. Kahit na ang 1000 Severing Slash ay hindi magiging epektibo laban dito. Paano ko ito papatayin? Napaisip si Yesuan habang inutusan niya ang Old Tree at ang dalawa pang 9 Heaven Mystic Immortals na singilin ang kanilang kamatayan. Masyadong malakas ang Bone King. Kahit na magsanib puwersa ang Old Tree, Azura Ghost Lord, at Wei Zhenchen, hindi nila ito malalampasan,
lalo pa itong maabot ang Great Bone Door. Tila kailangan nilang magdagdag ng higit pang mga tao sa kanilang koponan. Luo, hindi, malapit pa rin siyang maging isang Nine Heaven Mystic Immortal. Bukod dito, hindi na siya muling bubuhayin. Hindi ko siya papayagang makipagsapalaran. Kudlit, umiling si Yezuan at muling nag-isip tungkol dito. Maaari lamang niyang ipatawag ang unicorn at ang immortal slaying puppet. Maraming sirang buto sa kanyang Devar space. Kung mayroon siyang sapat na bewitchment points, maaari siyang makalusot muli. Sa oras na iyon, makakalaban niya ang Bone King. Sa kasamaang palad, umabot na sa 64 points ang kanyang bewitchment points. Kung muli siyang makalusot, tataas sa 36 na puntos ang kanyang bewitchment points. Tapos, kukulam siya. Ang depensa nitong Dragon Bone Maze ay higit pa sa Bone Generals. Kahit si Azura Ghost Lord ay hindi makalusot dito. Wala akong anumang kayamanan ng langit at lupa upang ibaba ang mga punto ng pangkulam. Mukhang kaya ko lang maghintay. Napabuntong hininga si Yezuan. Ngunit sa mga sumunod na sandali, may bigla siyang naalala. Maliban sa oras at partikular na mga kayamanan ng langit at lupa, may isa pang paraan para mapababa ang mga punto ng pangkulam, at iyon ay ang paggamit ng Devar Points. Mayroon na siyang 2 Devar Points. Kung ginamit niya ang mga ito para ibaba ang mga bewitchment point, maaari niyang ibaba ito ng 20 puntos. Sa pagkakataong iyon, dapat ay makalusot na naman siya. Gayunpaman, pagkatapos ay nag-isip siya ng isa pang problema. Ano ang mangyayari kung muli siyang sumibak? Wala na siyang ores para masira ni Azura Ghost Lord at Wei Zhenchen. Sa karamihan, mayroon lamang siyang mga belang buto upang tulungan ang lumang puno na makalusot. Noong panahong iyon, kahit na siya ay Grade 7 Overarching Heavenly Supreme Celestial at ang Old Tree ay isang Grade 1 Nine Heavens Mystic Celestial, wala itong silbi. Bukod dito, mahalaga ang Devar Points. Hindi sulit na sayangin sila dito. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 2 pagpipilian. Ang una ay ang maghintay dito, at ang pangalawa ay ang bumalik sa Celestial Realm at magbukas ng daanan sa Devil Realm. Siyempre, may ibang paraan, ngunit hindi magagarantiya ni Yezuan na gagana ito. Maaari niyang akitin ang Bone King palabas para makuha niya ang pagkakataong sirain ang puting pinto ng buto at makatakas. Susubukan kong akitin ang Bone King palabas. Kung hindi ito gagana, kailangan kong bumalik sa Celestial Realm. Nagpasya si Yezuan. Gayunpaman, bukas na lang siya makakagawa dahil nagamit na niya ang kanyang Undying War Soul. Hindi nagtagal, isang araw na naman ang lumipas. Sa ikalawang araw, handa nang umalis si Yezuan. Simple lang ang plano niya. Aakitin niya ang Bone King palabas at papaalisin si Wei Zhenchen na naging karayom. Pagkatapos, papasok siya sa puting buto ng pinto at tingnan kung maaari niyang sirain ito. Ang Bone King ay nasa isang silid sa dulo ng bulwagan. Kung gusto nilang pumasok sa silid, kailangan nilang pumunta sa isang sulok. Dati, sa sandaling lumitaw sila, ang Bone King ay sumugod at hinaranggan sila, hindi pinapayagan silang makapasok sa silid. Maging si Old Shu, na may kakayahang mag-teleport, ay natusok ng mga spike na binaril ng Bone King sa sandali ng kanyang pagdating at namatay. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Yezuan kay Wei Zhenchen na mag-transform sa isang matuli na bangka at paliitin ito. Sa ganoong paraan, ito ay magiging mas matibay. Natural, kailangang magpakita rin si Yezuan. Sa oras na iyon, maaari niyang ipatawag si Wei Zhenchen sa halip na ang Bone King. Fair na, matapos gawin ang mga kinakailangang paghahanda, ibinigay ni Yezuan ang utos sa kanyang puso. Sa isang iglap, nagpakita si Ghost Lord Azura at ang dalawa pa. Gotcha! Kabanata 1742, Whoosh whoosh whoosh. Ang bilis ng Bone King ay nalampasan ang reaksyon ni Yezuan. Sa isang segundo lang, napatay nito ang Old Tree na nasa unahan. Susunod, si Azura na. Walang mamamatay na kaluluwa ng digmaan. Grasp of the Underworld. Inabot ni Azura ang kanang kamay. Isang invisible force ang bumalot sa Bone King, ngunit agad itong na-neutralize ng Bone King. Dati, ang Old Tree, Azura, at Wei Zhenchen ay nagsaanib puwersa, ngunit hindi sila maaaring tumagal ng higit sa 10 galaw laban sa Bone King. 5 sa mga galaw na iyon ay hinarang ni Azura lamang. Pagkatapos ng lahat, wala itong pusong walang kamatayan o pusong demonyo.
Ito ay mamamatay lamang kapag ito ay nasira sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yesuan ay natuklasan ito ng Bone King pagkatapos ng ilang laban. Gotcha! Tinusok ng Bone King ang dalawang bone trident sa dibdib ni Osiris sa bilis ng kidlat. Pagkatapos, pinaghiwalay niya ang mga ito, na hinati si Osiris sa dalawa. Ang orihinal na 10 galaw ay pinaikli ng 5. F***, maaari pang ma-upgrade ang combat awareness nitong Bone King. Isa lang ang pagkakataon ko. Napalunok si Yesuan ng laway. Bagamat nahati si Osiris sa dalawa, hindi ito patay. Nagpatuloy ito sa paglaslas at dinaikit sa leeg ng Bone King. Ngayon na ang pagkakataon ni Yesuan. Wei Zhenchen, matandang puno. Agad na tinawag ni Yesuan ang matandang puno at nagpakita sa tabi ni Osiris. Para naman kay Wei Zhenchen, pinatawag siya sa isang silid na malayo. Ang Bone King ay nagbabantay sa White Bone Door. Nang may pumasok sa silid, wala itong pakialam kay Osiris at sa matandang puno. Tumalikod ito at tumakbo pabalik. Ano, hindi nito ginamit ang bone spike sa likod nito para patayin si Wei Zhenchen. Nagulat si Yesuan. Akala niya ay babarilan ng Bone King ang mga buto ng buto sa likod nito, ngunit sa halip ay tumakbo ito pabalik. Gayunpaman, ito rin ay isang magandang pagkakataon. Ibig sabihin ay walang laman ang pinto ng kwarto. I charge in. Galit na sigaw ni Yesuan. Ang Osiris Ghost Sovereign, Old Shu, at Yesuan, na nakarecover sa pamamagitan ng Immortal Divine Phoenix Bloodline, ay pumasok lahat sa silid. Kasabay nito, ang Bone King ay tumusok sa espada ni Wei Zhenchen. Sa sandaling ito, mayroon pa ring ilang mga figure sa silid, na nakakalat sa iba't ibang sulok. Noon lamang pinaputok ng Bone King ang hindi mabilang na maliliit na spike ng buto sa likod nito. Shoo, shoo, shoo. Naririnig ang mga tunog ng hangin. Malungkot ang ekspresyon ni Yesuan. Tumingin siya sa White Bone Door at agad na nag-teleport. Matapos makapasok sa silid, siya, ang Osiris Ghost Lord, at ang lumang puno ay nakatayo sa dalawang magkahiwalay na sulok. Sa makatuwid, ang mga kuko ng buto ng Bone King ay hindi tumama sa White Bone Door. Gayunpaman, ang silid na ito ay medyo kakaiba. Hindi siya makateleport ng direkta sa White Bone Door, na labis na ikinagulat ni Yesuan. Thousand Severang Slash. Bagamat hindi kumikislap si Yesuan sa harap ng pinto ng buto, lumipat siya sa gitna. Ang pag-ataking ito ay tiyak na dadapo sa pintuan ng buto. Umaasa siyang gagana rin ang Thousand Severang Slash sa mga bagay na walang buhay. Nako, nabigo ang plano ni Yesuan. Ang Thousand Severang Slash ay walang epekto sa Bone Door. Ang Bone King, na nagnanais na umahan patungo sa Osiris Ghost Lord, ay biglang binago ang kanyang target at sinugod si Yesuan. Ang kanyang bilis ay hindi maaaring i-react ni Yesuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling iniabot ng Osiris Ghost Lord ang kanyang kanang kamay. Kasabay nito, inihagis ng Old Tree ang Nine Dragons Thunder Chain at matagumpay na napigilan ang Bone King saglit. Hindi ako naniniwala. Nagningning ng maliwanag ang mga mata ni Yesuan habang direktang ginamit niya ang 3 Slaughter Seal. Kasabay nito, kinain niya ang 3 Slaughter Seal at mabangis na laslas sa puting pinto ng buto. Celestial Slaughtering Breath Slash. Bagamat si Yesuan ay isa lamang ika-6 na baitang overarching Heavenly Supreme Celestial, ang kanyang pag-atake ay hindi mas mahina kaysa sa pag-atake ng Osiris Ghost Lord. Gayunpaman, bago pa mapunta ang pag-atake sa pintuan ng buto, ang Bone King ay nakalaya na mula sa pagkakagapos at umakbay kay Yesuan. Sa kabutihang palad, handa si Yesuan. Pagkatapos gamitin ang Celestial Slaughtering Breath Slash, nag-teleport siya sa panig ng Osiris Ghost Lord. Dagandong. Sa huli, matagumpay na napunta ang Celestial Slaughtering Breath Slash sa pinto ng buto. Sa kasamaang palad, hindi nito nabuksan ang pinto. Nag-iwan siya ng marka. Tumaas ang isang kilay ni Yesuan nang makita niya ito. Nangangahulugan ito na magagawa ng Osiris Ghost Lord na buksan ang pinto ng buto. Ito ay isang magandang senyales. Sa kasamaang palad, kung mayroong malaking halaga ng Death Chi, magagamit ng Osiris Ghost Lord ang Osiris Divine Light. Sa oras na iyon, tiyak na masisira niya ang pinto ng buto. Gayunpaman, mayroong isang mas malubhang problema sa kamay. Bumalik na ang Bone King. Ang Gate of the Void.
Mabilis na nakalusot si Yezuan sa kawalan. Kasabay nito, ang lumang puno, ang Azure Ghost Lord, at si Wei Zhenchen ay umakyat. Hindi man nila mapigilan ang Bone King, nakayanan pa rin nila ang 5 galaw. Sa huli, hindi sila nabigo at tinulungan si Yezuan na matagumpay na maantala ang Bone King. Whoosh! Nagsara ang Gate of the Void. Bagamat nabigo sila sa pagkakataong ito, hindi ito walang pakinabang. Hindi bababa sa nasira nila ang pinto ng buto at alam na maaari itong masira. Sa oras na ito, bumalik si Yezuan sa labas. Maaari talagang dumaan ang Bone King sa Gate of the Void para tugisin ako, pero pinanood niya lang akong umalis. Mukhang hindi uubra ang paggamit ng Eye of the Void para ilabas siya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung dumating ang Bone King para tugisin siya, iyon talaga ang gusto niya. Pagdating ng oras, maisara na lang niya ang Gate of the Void at hindi na makakabalik ang Bone King. Sa kasamaang palad, ang Bone King ay tila hindi ganoon katanga. Kung pilit na iniiwasan ng Bone King ang Azure Ghost Lord, ito ay magiging banta kay Yezuan. Gayunpaman, mayroon pa ring trump card si Yezuan na maaaring baligtarin ang oras, kaya hindi siya natakot. At worst, magagawa niya ulit. Ginamit ko ang Undying War Soul ngayon. Pupuntahan ko ang Bone King bukas. Sa huli, pinilit pa rin ni Yezuan na suyuan at guluhin ang Bone King. Hanggat maaari niyang masira ang pinto ng buto isang beses sa isang araw, sulit ito. Sa paglipas ng panahon, tiyak na masisira niya ang pinto ng buto. Kahapon, ginamit ko na ang Void Locator sa kwartong iyon. This time, pwede na akong dumiretso. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, diretso siyang nabasag sa Void. Sumugod ang Azure Ghost Lord at ang dalawa pa. Ngayon, ayaw niyang masira ang pinto. Gusto lang niyang mag-iwan ng marka sa bone door. Pagkatapos ng matinding labanan, matagumpay na nag-iwan ng marka si Yezuan sa pinto ng buto. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Tapos, umalis na naman sila. Bagamat makapangyarihan ang Bone King, ang layunin ni Yezuan ay hindi napatayin siya. Sa makatuwid, ang Bone King ay walang paraan para pigilan siya. Araw-araw, ang pinto ng buto ay natatakpan ng mga galos. Sa wakas, sa ika-10 araw, ang pinto ng buto ay nasira. Nabasag, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ilang buwan na siyang nakulong sa Dragon's Ridge. Sa wakas ay aalis na ba siya sa mapahamak na lugar ngayon? Gayunpaman, tila hindi ganoon kadaling masira ang pinto ng buto. Wei Zhenchen, lumabas ka. Agad na inutusan ni Yezuan si Wei Zhenchen. Matapos marinig ito, si Wei Zhenchen ay agad na nag-transform sa isang lumilipad na espada at lumipad patungo sa pintuan ng buto. Kabanata 1743, Whoosh! 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 Walang balak ang Bone King na umalis ang sinuman. Nang inag ang likod nito ng ilang beses, at hindi mabilang na buto ang bumaril, na ginawang salon si Wei Zhenchen. Matandang puno, Azure Ghost Lord, pigilan mo ito. Umungol si Yezuan sa kanyang puso. Grip of the Underworld, Siyam na Dragon Thunder Chain. 2 control skills ang naglock sa Bone King. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, nag-teleport si Yezuan sa malayo at pinakawalan si Wei Zhenchen. Whoosh! Inipon ni Wei Zhenchen ang lahat ng kanyang lakas at sa wakas ay nagmamadaling lumabas sa Bone Gate, tumakas kasama ang kanyang buhay. Sa susunod na sandali, binuksan ni Yezuan ang Void Gate at mabilis na pinasok ito. Whoosh! Nagsara ang Void Gate. Umalis si Yezuan sa Dragon Bone Maze, at dumaan din si Wei Zhenchen sa Bone Gate. Para naman sa Old Tree at Azure Ghost Lord, namatay sila sa labanan sa loob. Huff! 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 Umalis na rin si Wei Zhenchen. Siguro kung hahabulin siya ng Bone King. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Hinabol man siya ng Bone King o hindi, hindi ito banta sa kanya. Mas mabuti kung hindi siya hinabol ng Bone King. Whoosh! Bumukas muli ang Void Gate, at pumasok ang Old Tree at Azure Ghost Lord. Haha, gaya ng inaasahan, hindi makakaalis ang Bone King sa Dragon Bone Maze. Tumawa ng malakas ang Old Tree. Sa panahong ito, nawalan siya ng bilang kung ilang beses siyang namatay sa Bone King. Ngayong nakita niya ang Bone King na nakatayo sa labasan ng Dragon Bone Maze, agad niya itong tinuya. Nakita din ni Yezuan ang Bone King.
Sabay sulyap dito at nakitang lumabas sila sa noo ng Dragon Bone. Three-eyed Demon Dragon, lumabas tayo sa ikatlong mata nito. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, matagumpay niyang iniwan ang Dragon Bone Maze. Ding, matagumpay na nakatakas ang host mula sa Dragon Spine. Nakumpleto na ang ikalawang round ng Chain Random Quest. Ding, ginagantimpalaan ng system si Wei Zhenchen na i-activate ang Treasure Form. Dalawang system notification ang magkasunod na tumunog. Ano, itong Chain Random Quest na ito ay may dalawang round lang. Labis na nabigla si Yezuan. Sa orihinal, si Wei Zhenchen ay may anyo ng lumilipad na espada at lumilipad na bangka. Ngayon, mayroon itong anyo ng isang magic treasure. Ano ito? Nagmamadaling sinuri ni Yezuan at natuklasan na ang Megatron ay maaaring mag-transform sa ibang magic treasure araw-araw. Ang Dharma Treasure ngayon ay tinawag na Mystic Divine Battle Armor. Hindi lamang ito nagkaroon ng malakas na depensa, ngunit maaari rin itong tumaas ang lakas ng nagsusuot. Kung kayang patayin ng host ang Bone King sa loob ng isang araw, ang maksimum na bilang ng mga kayamanan na maaari mong piliin bawat araw ay tataas sa 3. Sa sandaling ito, biglang nag-prompt ang system. Pinapatay si Bone King sa isang araw. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Paano naging posible iyon? Hindi, posible iyon. Wei Zhenchen, na-activate mo na ang Dharma Artifact System. Ang iyong kasalukuyang Dharma Artifact ay itong Mystic Divine Battle Armor. Kung hahayaan mong isuot ito ng Azure Ghost Lord, maaari niyang labanan itong Bone King. Sige, Megatron, Magical Treasure Form. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa susunod na sandali, nag-transform si Wei Zhenchen sa isang set ng Silver Armor at inilagay ito sa Azure Ghost Lord. Matapos isuot ang Mystic Divine Battle Armor, naramdaman ni Azure Ghost Lord na tumaas ng isang level ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay lumundag sa walang katapusang kapangyarihan. Panahon na ng paghihiganti. Patayin natin itong Bone King. Galit na umungol si Yezuan. Pinasok ni Azure Ghost Lord. Dati, si Azure Ghost Lord, na isang First Stage 9 Heaven Mystic Immortal, ay nakipagsanib puwersa sa Old Tree at sa iba pa para talunin ang Bone King. Ngayong mayroon na siyang Mystic Divine Battle Armor, hindi ito dapat maging problema. Bagamat lumipas na ang tagal ng Undying Fighting Soul, tumaas ang lakas ng Azure Ghost Lord. Sa isang iglap, sumakay siya sa Dragon Bone Maze. Boom! 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 Ang malalakas na tunog ay nagmula sa Dragon Bone Maze. Kahit na hindi tumaas ang kanyang kaharian, ang Undying Fighting Soul ay walang epekto. Gayunpaman, ang Azure Ghost Lord ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Bone King na 5 kaharian ang mas mataas. Ang Mystic Divine Battle Armor ay talagang makapangyarihan. Ito talaga ang nagbigay kay Azure Ghost Lord ng lakas upang labanan ang Bone King. Hindi napigilan ni Yezuan na lunukan ang kanyang laway. Haha, itong Dharma Treasure ay talagang makapangyarihan. Sasali rin ang matandang ito sa saya. Ilang beses tumawa si Boss Tree bago pumasok. Para kay Yezuan, tumayo siya sa labas at nanood. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang lakas ng Bone King ay napakalakas. Kahit na may Mystic Divine Battle Armor, ang Azure Ghost Lord ay makakalaban lamang ng isang draw sa kanya. Ang labanang ito ay masasabing nakakasira ng lupa. Buong araw silang nag-away. Sa araw na ito, walang panig ang nagtagumpay. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng Bone King ay hindi na makalusot sa depensa ng Mystic Divine Battle Armor. Kaya naman, hindi niya kayang saktan si Azure Ghost Lord. Bagamat hindi siya masasaktan ni Azure Ghost Lord, isang araw ang cooldown period ng Undying Fighting Soul. Naibalik na ang cooldown period ng Undying Fighting Soul. Nang tumunog ang system notification, tumaas ang aura ni Azure Ghost Lord. Walang kamatayang lumalaban na kaluluwa. Gotcha! Isang natatanging boses ang sa wakas ay umalingaw sa Dragon Bone Maze. Ang Bone King na ito ay sa wakas ay nasugatan ng Azure Ghost Lord, na ang lakas ng labanan ay tumaas ng 3 beses. Higit pa rito, hindi na ito nakalaban at direktang sumabog sa isang tumpok ng mga buto sa loob ng 10 round. He's finally dead. He's really hard to deal with. Napabuntong hininga si Yezuan. Kung hindi dahil sa Undying Fighting Soul,
hindi nila magagawang harapin ang Bone King. Gayunpaman, sa wakas ay naayos na ang usapin ngayon. Ding! Ang maximum na bilang ng Dharma Treasure form ni Wei Zhenchen ay nadagdagan sa 3. Isang system notification ang tumunog. Sa orihinal, mayroon lamang isang Dharma Treasure form na mapagpipilian araw-araw. Ngayon, 3 na. Agad na sinuri ni Yezuan. Ang anyo ng Mystic Divine Battle Armor ay hindi nawala dahil naroon pa rin si Wei Zhenchen. Hanggat nagbago si Wei Zhenchen sa Flying Sword form o Flying Boat form, hindi siya makakapagpalit sa Mystic Divine Battle Armor form ngayon. Sa oras na ito, 3 bagong Dharma Treasures ang lumitaw. Sila ay ang Heavenly Wind Limitless Fan, ang Sky Splitting Axe, at ang Immortal Binding Rope. Ang Heavenly Wind Limitless Fan ay maaaring lumikha ng napakalakas na hangin na may banayad na alon at tanggayan ng mga tao. Ang Sky Splitting Axe ay may malakas na mapanirang kapangyarihan. The Immortal Binding Rope. Kapag nakatali, mahirap nang makawala. Ito ang 3 bagong Dharma Treasure form. Halika, subukan mong magpalit sa Sky Splitting Axe. Kaagad na binigyan ni Yezuan ng utos si Wei Zhenchen. Pagkatapos, si Wei Zhenchen ay naging isang malaking gintong palakol at hinawakan ni Azure Ghost Lord gamit ang 2 kamay. Dagandong, ang Azure Ghost Lord ay umungal at binasag ng malakas ang palakol sa lupa. Kotcha! Ang hindi masisira na Dragon Bone Labyrinth ay talagang nabasag, at ang mga bitik ay umabot ng libu-libong metro. Kaya, napakalakas. Muling nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Masyadong malakas ang mapanirang kapangyarihan ng Sky Splitting Axe. Dapat malaman ng isang tao na si Azure Ghost Lord, na nakasuot ng Mystic Divine Battle Armor, ay hindi makalusot sa Dragon Bone Maze. Ngayon, ang Azure Ghost Lord, na hindi nakasuot ng Mystic Divine Battle Armor, ay maaaring makalusot dito. Haha, ang ganda ng porma ng Dharma Treasure. Kabanata 1744. Whoosh! 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 Ang Immortal Binding Rope ni Wei Zhenchen ay nakagapos sa Azure Ghost Lord sa isang kisap mata. Nakagapos ang huli at hindi makagalaw. Sumunod ay ang 3 kayamanan, ang Heavenly Wind Everlasting Fan. Matandang puno, subukan mo. Hinayaan ni Yezuan si Azure Ghost Lord na hawakan ang Heavenly Wind Everlasting Fan at pumunta sa Dragon's Ridge. Whoosh whoosh whoosh. Habang winuwagayway ni Azure Ghost Lord ang kanyang kamay, isang malakas na bagzo ng hangin ang tanggayan at hinaypa ng lumang puno sa kalangitan. Kahit ang Eye of Revelation ni Yezuan ay hindi ito makita. Naramdaman na lang ng matandang puno na napakabagal ng takbo nito. Habang mabilis itong lumipad pabalik, nakaramdam ito ng matinding sakit sa likod. Kitang-kita kung gaano ito kabilis. Ang layo nito, aabutin ng 1 oras bago lumipad pabalik. Hindi nakaimik si Yezuan. Hinaypa ng Azure Ghost Lord ang lumang puno sa isang malayong lugar sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay. Kahit na patuloy niyang gamitin ang 9 Dragon's Thunder Flash, aabutin ng 1 oras bago bumalik. Gayunpaman, si Yezuan ay may espesyal na posisyon sa kawalan at direktang binuksan ang pinto upang ibalik ang lumang puno. Magic Treasure Form. It's too awesome. Wei Zhenchen, use the Sky Splitter again. Destroy this Dragon Bone. I'm going to keep it. Sabi ni Yezuan. Sa susunod na sandali, muling nag-transform si Wei Zhenchen bilang Sky Splitter. Kinokontrol ni Azure Ghost Lord ang talam at sinimulang sirain ang buto ng dragon ng Three-Eyed Demon Dragon. Ang Dragon Bone ng Three-Eyed Demon Dragon ay napakalaki na. Mayroong hindi mabilang na mga buto sa loob nito, at ang Azure Ghost Lord ay tumagal ng halos kalahating buwan upang sirain ito. Sa sandaling mailagay ang buto ng dragon, ang puting ulap ay mabilis na nawala, at ang mga tao sa loob ay hindi na mawawala sa kanilang landas. Talagang sapat na ang Dragon Bone na ito para makapasok ako sa siyam na Heaven Zuan Immortal level. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Ngayon, hindi lamang siya nakatakas mula sa Dragon's Ridge, ngunit iningatan din niya ang buong buto ng dragon. Susunod, magsisimula siyang gumala sa Demon World. Wei Zhenchen, gamitin ang Flying Sword form. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Agad na nagutos si Yezuan. Batay sa kanyang kasalukuyang posisyon, alam niyang nasa hilaga ang Little Demon King. Kaya naman, kinailangan niyang magtungo sa hilaga.
Siya ay kasalukuyang Grade 6 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Sina Azura Ghost Lord at Wei Zhenchen ay parehong Grade 19 Heavenly Zuan. Immortals. Matapos lumabas sa Demon Realm, hindi pamilyar si Ye Zuan sa lugar na ito, kaya kailangan muna niyang maunawaan ang lugar na ito. Direkta niyang nilinis ang isang paksayon na mas mahina kaysa sa Demonic Dragon Palace at nakakuha ng impormasyon. Sa ngayon, nasa Skyfiend territory ako, na nasa ilalim ng kontrol ng Dark North Emperor. Ang Lord of Skyfiend territory ay isang eksperto sa antas ng pure yang true immortal. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Ang ang ng Panginoon ay ARA, ang nang ng teritoryo, nang ng was, nang. Ang Little Demon King ay tila subordinate ng Sheer Sovereign. Ito ang teritoryo ng Dark North Emperor. Mukhang hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Ye Zuan. Parang kailangan niyang itaas ang level niya. Dahil siya ay nasa Devil Realm, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Pagkatapos, nilinis niya ang nakapalibot na overarching Heavenly Supreme Celestial Immortals. Kung tungkol sa mga tao ng mga puwersang ito, lahat sila ay pinanatili sa lugar ng pagtatanim. Naglinas na ako ng ilang overarching Heavenly Supreme Celestial Immortals. Ang ilan sa kanila ay 10 beses na mas malakas kaysa sa Demon Dragon Palace. Sa wakas ay nakakuha na ako ng ilang kayamanan. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, inubos niya ang mga kayamanan na naging 0 sa kanyang bewitchment points. Kasunod yun, sinubukan niya ulit na makalusot. Nakalusot ang host. Ang host ay Grade 7 na ngayon na overarching Heavenly Supreme Celestial. Nakalusot si Lightning Ember. Ang host ay Grade 1 na ngayong 9 Heavenly Zuan Celestial. Si Azura Ghost Lord at Wei Zhenchen ay nakalusot. Ang host ay Grade 2 na ngayong 9 Heavenly Zuan Celestial. Pakiramdam ni Ye Zuan ay walang magawa. Sa tuwing makakalusot siya, kailangan niyang ibaba ang kanyang bewitchment points. Ito ay lubos na nabawasan ang bilis ng kanyang pambihirang tagumpay. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang kayamanan, siya ay naging isang 9 Heavenly Zuan Celestial sa ngayon. Gayunpaman, ang mapagmataas na pagkilos ni Ye Zuan ay nakakuha ng atensyon ng mga eksperto sa Heavenly Demon Territory. Papunta pa lang si Ye Zuan ng isang grupo ng mga tao ang sumugod sa kanya mula sa abot tanaw. Lahat ito ay mga demonyong magsasaka. Ang pinakamalakas ay umabot sa Grade 5-9 Heavenly Zuan Celestial, na 3 kaharian na mas mataas kaysa sa Azura Ghost Lord. Gayunpaman, ang kaharian na ito ay wala sa mga mata ni Ye Zuan. Wei Zhenchen, Heavenly Judgment Lot. Tumingin si Ye Zuan sa grupo ng mga tao at sinabi kay Wei Zhenchen sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, nag-transform si Wei Zhenchen sa 9 na Heavenly Judgment Lot at lumipad sa himpapawid. Whoosh! 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 Sumipol ang hangin at ang pagbuo ng mga demonyong magsasaka ay agad na nag-ambala. Ang ilan sa kanila ay pinatay pa ng 9 na Heavenly Judgment Lot. Pagkalipas ng ilang segundo, patay na ang lahat ng mga demonyong magsasaka, kabilang ang ika-5 baitang 9 Heavenly Zuan Celestial. Sa pagharap sa grupong ito ng mga demonic cultivator, si Wei Zhenchen ay nagbago lamang sa isang Dharma Treasure at pinatay silang lahat. Ang Dharma Treasure form na ito ay talagang makapangyarihan. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Ye Zuan at kinuha ang Interspatial Ring. Muling bumalik sa 0 ang bewitchment value. Ding! Ang cultivation base ng host ay tumaas sa Grade 8 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Ding! Ang Ember of Lightning Fire ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ngayon ay ikalawang Stage 9 Heaven Zuan Immortal. Ding! Ang Ghost Lord Azura at Wei Zhenchen ay nakalusot sa Tier 3-9 Heavens Zuan Immortal. Ngayon, ayaw ni Ye Zuan na patuloy na makapasok. Kaya naman, sa tuwing makakalusot siya, kakailanganin niya ng higit pang mahahalagang kayamanan para mapababa ang kanyang halaga ng pangkulang. Kaya naman, ang plano niya ay ibaba ang kanyang bewitchment value sa 0 sa tuwing makakalusot siya. Ituloy. Nang walang ibang salita, pinalitan ni Ye Zuan si Wei Zhenchen bilang isang pares ng Immortal Ascension Cloud Boots at ipinatong ang mga ito sa kanyang mga paa. Ang Immortal Ascension Steps ay isang magic treasure na maaaring lumipad ng mas mabilis kaysa sa Flying Sword form.
Gayunpaman, ang mahiwagang kayamanan na ito ay bihirang lumitaw. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ito ni Yezuan. Bagamat may limitasyon ang bewitched value, wala nang pag-aalinlangan si Yezuan ngayong nasa demon realm na siya. Ang bawat kapangyarihan sa devil realm ay napakalupit. Ang kanilang sariling mga tao ay madalas na pumatay sa isa't isa at iniiwan ang mga malalakas. Ito ay ganap na naiiba mula sa immortal cultivation sects. Kaya, papatayin ni Yezuan kahit saan siya magpunta. Kung nakikipag-ugnayan siya sa mga maliliit na sekta na iyon, ang Ghost Lord Asura ay maaaring buhayin lamang ang Ghost Lord Asura at lipulin sila. Para sa malalaking sekta, dahil sa lakas ni Ghost Lord Asura at Wei Zhenchen, hanggat hindi sila pure young true immortals, dapat nilang harapin ang mga ito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Yezuan ay nakakuha na ng atensyon ng Celestial Demon Lord. Dumating na ang isa pang squad ng Demonic Cultivators. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, ang lakas ng pangkat na ito ng Demonic Cultivators ay lumampas sa kanyang inaasahan. Sa 5-4 ang Tier 8-9 Heavens Zuan Immortals. Ang pinuno ay kahit isang Tier 9 Heavens Zuan Immortal. Lahat sila ay nakasuot ng karaniwang baluti at mukhang napakalakas. Dumating na ang isang matigas. Gayunpaman, si Wei Zhenchen ay nagbagong anyo sa Mystic God Armor ngayon. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang pinalitan si Wei Zhenchen bilang Mystic God Armor at inilagay ito kay Ghost Lord Asura. Kabanata 1745, Patayin. Nang marinig ang utos ni Yezuan, kumilos si Asura Ghost Venerate. Alam ng grupo ng Devil Cultivators na si Asura Ghost Venerate ang pinakamalakas sa grupo ni Yezuan kaya itinuon nila ang kanilang atensyon sa kanya. Isa sa inyo, pumunta at patayin ang iba sa kanila. Ang pinuno ng grupo, isang Grade 9 Heavenly Mystic Celestial, ay sumigaw. Nang marinig ito, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Dali-dali niyang pinunit ang isang butas sa kawalan at pinasok iyon. Isa pa lamang siyang Grade 8 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay mas mataas pa sa kanya. Ano ang dapat ipaglaban? Pagkaalis ni Yezuan, si Asura Ghost Venerate ay kinubkob ng 5 tao. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang pagtatanggol ng Mystic Divine Armor ay lampas sa kanilang inaasahan. Ang iba pang 4 na Grade 8-9 Heavenly Mystic Celestials ay hindi man lang makalusot sa depensa nito. Tanging ang pinuno, isang Grade 9 Mystic Celestial, ang nagawang makapinsala sa Mystic Divine Armor. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa iyon. Sina Wei Zhenchen at Yezuan ay nagbahagi ng Immortal Divine Phoenix Bloodline. Kahanga-hanga ang kanilang bilis ng pagbawi. Ang Mystic Divine Armor ay gagaling sa sandaling ito ay nasira. Sa madaling salita, ang grupong ito ng mga tao ay walang magawa kay Asura Ghost Venerate. Gayunpaman, itinatago ni Asura Ghost Venerate ang kanyang lakas. Naghihintay siya ng pagkakataon. Bastard, subukan mo itong galaw ko. Isang Devil Cultivator ang humawak ng maikling espada at itinutok ito sa puso ni Asura Ghost Venerate. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang mamamatay na lumalaban na kaluluwa. Biglang tumaas ang aura ni Asura Ghost Venerate nang bumukas ang malaking mata sa kanyang dibdib. Whoosh! 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 Isang malakas na hangin ang umuungol habang ang isang malutong na tunog ay umalangaw-ngaw sa hangin. Hinati ni Asura Ghost Venerate sa dalawa ang Devil Cultivator at ang Devil Heart nito. Sa sandaling namatay ang Devil Cultivator, ang Death Chi ay bumangon sa mata ni Asura. Bago pa makapag-react ang sinuman, kumurap ang mata ni Asura Ghost Venerate. Mata ng Asura, banal na liwanag ng Asura. Boom! Isang itim na sinag ng liwanag ang agad na pumatay sa ikalawang baitang 89 na Heavenly Mystic Celestial. Pagkatapos, muling kumurap si Asura Ghost Venerate. Ang pangalawang Asura Divine Light ay bumaril. Dodge! Sa sandaling ito, sa wakas ay nanambalik ang lahat. Kahit na hindi nakaligtaan ang pangalawang Asura Divine Light, hindi ito tumagos sa kanyang Devil Heart, ito ay itinuturing na isang basura. Bilang resulta, hindi na magagamit ng Asura Ghost Lord ang Asura Divine Light.
Sa sandaling iyon, sinamantala ng Azure Ghost Lord ang pagkakataon na alisin ang interspatial ring ng taong kakapatay lang niya at nawala sa isang iglap. Ano? Nasaan siya? Lahat ay namangha. Nilingan nila ang kanilang mga ulo upang tumingin at nagkataon na nakita nilang sumara ang walang laman na pinto ni Yezuan. Sa nangyari, bumalik si Yezuan mula sa labanan at nag-teleport ng Ghost Lord Azure sa planting space. Sa pagkakataong ito, bagamat isang interspatial ring lang ang nakuha niya, napakahusay na nito. Kinubkob ng 5 sa kanila, ang Azure Ghost Lord ay umasa sa isang sorpresang pag-atake upang patayin ang isa sa kanila. Pagkatapos, habang ang kabilang partido ay nabigla pa, ginamit niya ang Azure Divine Light para patayin ang pangalawang tao. Gayunpaman, nag-react na ang kabilang partido. Kahit na i-activate niya ang kanyang Undying Fighting Soul, wala siyang magagawa sa kabilang partido. Kaya naman, mas mabuting huminto habang nauuna siya. Kung tutuusin, kung patuloy silang lumaban, baka hindi na sila makakuha ng interspatial ring. Sok. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Ngumisi si Yezuan habang iniisip ang sarili. Ngayong nakuha na niya ang interspatial ring ng Grade 8-9 Heavens Mystic Celestial, maraming magagandang bagay dito. Bumalik sa 0 ang bedevilment points ng host. Nakalusot ang host at isa na ngayong Grade 9 Overarching Heavenly Supreme Celestial. Nakalusot si Thunderfire Ember at isa na ngayong Grade 3-9 Heavens Mystic Celestial. Si Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen ay nakalusot at ngayon ay Grade 4 na 9 Heavens Mystic Celestial. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan nito. Bumalik sa 0 ang bedevilment points ng host. Nakalusot ang host at isa na ngayong Grade 1 9 Heavens Mystic Celestial. Nakalusot si Thunderfire Ember at isa na ngayong Grade 4 9 Heavens Mystic Celestial. Si Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen ay nakalusot at ngayon ay Grade 5-9 Heavens Mystic Celestial. Sa isang kisap lang ng mata, 2 beses na nadagdagan ang cultivation base ni Yezuan bago siya tuluyang naging 9 Heavens Mystic Celestial. Sa sandaling ito, naruroon pa rin ang Azure Ghost Lord's Undying Fighting Soul. Go! Patayin mo sila! Sa sandaling ito, muling nabasag ni Yezuan ang kawalan at bumalik sa dating lugar. Ang isang Grade 5-9 Heavens Mystic Celestial ay hindi dapat magkaroon ng problema sa pagharap sa 2 Grade 8-9 Heavens Mystic Celestial at isang Grade 9-9 Heavens Mystic Celestial. Huwag kalimutan na ang Ghost Lord Azure ay nakasuot pa rin ng Mystic Divine Battle Armor. Ano? Isang Grade 5-9 Heavens Mystic Celestial. Gulat na gulat ang tatlong tao. Sa loob lamang ng isang segundo, ang Azure Ghost Lord ay nakalusot mula Grade 3-9 Heavens Mystic Celestial hanggang Grade 5-9 Heavens Mystic Celestial. Paano ito naging posible? Bago pa sila makapag-react, si Ghost Lord Azure ay muling sinugod sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang mga demonyong magsasaka na ito ay walang kapantay sa kanya. Ang 2 Grade 8-9 Heavens Mystic Celestials ay agad na pinatay, at ang Grade 9 Mystic Celestial ay hindi tumagal ng higit sa 3 round bago tuluyang namatay. Nadagdagan ang killing intent ng host. Sa isang iglap, nanalo si Yezuan sa labanang ito at nakakuha ng 4 pang interspatial ring. Bumalik sa 0 ang bedevilment points ng host. Nakalusot ang host at isa na ngayong Grade 2-9 Heavens Mystic Celestial. Nakalusot si Thunderfire Ember at isa na ngayong Grade 5-9 Heavens Mystic Celestial. Si Azure Ghost Lord at Wei Zhenchen ay nakalusot at isa na ngayong Grade 6-9 Heavens Mystic Celestial. Bumalik sa 0 ang bedevilment points ng host. Batay sa dati niyang karanasan, makakalusot siya ng 3 beses sa maikling panahon, at sa tuwing makakalusot siya, kailangang bumalik sa 0 ang kanyang bedevilment points bago siya makapagpatuloy. Ngayon, tumalon si Yezuan ng 3 magkasunod na antas. Sa pagkakataong ito, ang kanyang bedevilment points ay umabot lamang sa maximum na 70, at pagkatapos ay agad niyang ibinalik ang mga ito sa 0. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpatuloy sa pag-level up, dahil sa susunod na paglusob niya, tiyak na lalampas ito sa 100 o kahit na 200. Kung gusto niyang makalusot muli, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan. Ito ay medyo mas ligtas. Ang 5 taong ito ay dapat ang mga personal na gwardya ng Celestial Demon Lord.
Mukhang naakit ko ang kanyang atensyon. Sa sandaling ito, biglang naisip ito ni Yezuan, dahil natuklasan niya ang ilang patunay ng pagkakakilanlan sa interspatial ring ng 5 tao. Pero, ano? Ayon sa alamat, ang Celestial Demon Lord ay isang pure yang true immortal, ngunit kahit isang Nine Heavens Mystic Celestial ay namatay sa kamay ng Asura Ghost Lord. Ang isang pure yang true immortal ay hindi gaanong banta. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Yezuan na pabayaan ang kanyang pagbabantay, dahil narinig niya na ang Celestial Demon Lord ay hindi isang demonic cultivator, ngunit isang tunay na demonyo. Kalimutan mo na, hahanap muna ako ng lugar at mag-iisa muna ako ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Umiling si Yezuan at ayaw niyang mahirapan ang sarili, kaya tumalikod siya at umalis. Sa anumang kaso, nakarating na siya sa Demon Realm, at hindi siya nagmamadali sa sandaling ito, kaya hindi siya nagmamadali sa paglalakbay, at maaaring tumagal ng kanyang oras. Kaya naman, nagpasya siyang humanap ng isang random na lugar para mahiga sandali. Kabanata 1746. Ngayon lang, si Yezuan ay nakalusot sa loob ng maikling panahon, pagkatapos ay bumawi at nahuli ang kaaway na hindi nakabantay. Gayunpaman, sa ika-6 na araw ng kanyang pag-iisa, bigla niyang naramdaman ang isang napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Isang ika-9 na ranggo na Arcane Immortal. Hindi, isang purong yang True Immortal. Panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Nararamdaman niya ang isang aura na mas malakas kaysa sa 9th rank Arcane Immortal mula noon. Isang pure yang True Immortal level na Demonic Cultivator. Ang Celestial Fiend Lord. Agad na naintindihan ni Yezuan. Nanginginig ang kanyang katawan habang nagmamadaling tinawag ang Ghost Lord Asura at ang iba. Nagkataon lang na ang Mystic God Armor ay isa sa 3 magic treasure ni Wei Zhenchen. Naging dahilan ito upang si Yezuan ay nakahinga ng maluwag. Ghost Lord Asura, lumabas ka at kilalanin ang Celestial Fiend Lord. Inutusan ni Yezuan si Wei Zhenchen na mag-transform sa Mystic God Armor at ilagay ito sa Ghost Lord Asura. Si Ghost Lord Asura ay isang ika-6 na ranggo na Arcane Immortal, at mayroon siyang Mystic God Armor. Kahit na humarap siya sa isang pure yang True Immortal level Demonic Cultivator, ano ang magagawa niya? Pag-alis nila, nakita nila ang isang itim na figure na nakatayo sa himpapawid. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ng malinaw ang mukha ng taong ito, hindi niya maiwasang manginig ng husto. Ang pure yang True Immortal na ito ay talagang isang batang babae na nakasuot ng itim na damit. Siya ay mukhang hindi hihigit sa 12 taong gulang. Gayunpaman, ang maliit na batang babae na ito ay may isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Nang ang kanyang malamig na tingin ay dumaan kay Yezuan, naramdaman ng huli ang lamig sa kanyang puso. Siya ang Celestial Fiend Lord. Narinig ko na ang Celestial Fiend Lord ay hindi isang demonic cultivator, kundi isang tunay na demonyo. At isang peak level na lahi ng demonyo sa ganoong. Bulong ni Yezuan sa sarili. Sa sandaling ito, nagsalita ang batang babae. So, kayo ang walang ingat na kumikilos sa teritoryo ko. Napaharap sa tanong na ito, hindi sumagot si Yezuan. Sa halip, tinanong niya, ikaw ang Celestial Fiend Lord. Tama, ako ang Celestial Fiend Lord. Sagot ng batang babae, kung ganoon nga, hindi na kailangang magsabi pa. Hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awat dahil lang sa ganito ka, dahan daw ang sabi ni Yezuan. Iyon nga ang iniisip ko. Gayunpaman, hindi masama itong walang kamatayang hayop mo. I'll spare his life. Ngumuso ang Celestial Demon Lord. Depende yan sa kakayahan mo. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa susunod na sandali, gumalaw si Ghost Lord Asura. Nag-transform siya sa isang bahid ng liwanag at inatake ang Celestial Demon Overlord. Isang rank 5 Arcane Immortal laban sa isang rank 1 Pure yang True Immortal. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 5 antas ng kapangyarihan sa pagitan nila. Bagamat mayroon siyang Mystic Divine Battle Armor, hindi nagtiwala si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Demon Lord na ito ay mula sa Demon Race at hindi isang Demonic Cultivator. Ang mga demonyo ay natural na mas malakas kaysa sa Devil Cultivators, kaya hindi magiging madali ang laban na ito. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang nakakabinging boom sa kalangitan habang nakipagsagupaan ang Ghost Lord Asura sa Celestial Demon Overlord.
Ngayon, si Wei Zhenchen ay isa ring 5th grade 9 Heavens Mystic Immortal. Nang mag-transform siya sa Mystic Divine Battle Armor, mas malakas pa ang depensa niya kaysa noong nasa flying boat siya. Gayunpaman, ang gayong malakas na depensa ay wala sa harap ng Celestial Demon Overlord. Hindi man lang naglabas ng sariling sandata ang Celestial Demon Overlord. Ang kanyang mga kamao lamang ay sapat na upang basagin ang Mystic Divine Battle Armor. Gayunpaman, si Wei Zhenchen ay mayroong bloodline ng Deathless Phoenix, mabilis siyang nakabawi. Ang walang kamatayang artifact na ito ay hindi masama, sabi ng Celestial Demon Overlord, na may pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi niya alam na ito ay si Wei Zhenchen sa anyo ng tao. Gayunpaman, masasabi niya na ang Ghost Lord Asura ay ang immortal na hayop ni Yezuan. Kaya, nagpasya siyang hulihin muna ang pinuno. Swish! Kaagad, ang Celestial Demon Overlord ay umiwas sa Ghost Lord Asura at lamusong pababa. Grip of the Yellow Springs. Ang Ghost Lord Asura ay nagmamadaling iniabot ang kanyang kamay, ngunit ang Grip of the Yellow Springs ay hindi masyadong epektibo laban sa Celestial Demon Overlord na ito. Ang tanging nagawa lang nito ay bahagya siyang pabagalin. Ang Celestial Demon Overlord ay 8 antas na mas mataas kaysa kay Yezuan. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay napakalaki. Sa kabutihang palad, handa si Yezuan. Agad siyang nag-flash sa gilid ng field of vision ng Celestial Demon Overlord, pagkatapos ay pinunit ang kawalan. Fair na, pumasok si Yezuan, naiwan lamang ang Ghost Lord Asura at Wei Zhenchen. So may teknik ka talaga na ganito. Impressive, pero hindi ganoon kadali para sa iyo na makatakas sa akin. Ang Celestial Demon Overlord ay nagpakawala ng malamig na ungol sa kanyang puso, pagkatapos ay lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon sa napakabilis. Salamat sa kanyang Celestial Demon Wings, kung kumilos siya ng buong bilis, kahit isang rank 3 na pure yang True Immortal ay hindi makakapantay sa kanyang bilis. Gayunpaman, kung gusto ni Yezuan na umalis, maliban kung maglagay siya ng Spac-Ilok formation ng maaga, hindi niya ito mapipigilan. Ang batang babae na iyon, lumilipad siya patungo sa akin. Medyo mabilis siya. Nang inag si Yezuan. Ang bilis na ito, kahit si Wei Zhenchen sa kanyang lumilipad na espada ay hindi makapantay nito. Kalimutan ng lumilipad na anyo ng espada, kahit ang Cloud Steps of Ascension ay malamang na hindi siya maaabutan. Tinansya ni Yezuan na aabutin siya ng hindi hihigit sa kalahating araw para makarating sa kanya. Nako, kung gusto niyang gamitin ang kanyang Void Eye, walang paraan na mahuli siya nito. Makalipas ang kalahating araw, naramdaman ni Yezuan na napakalapit na ng babae sa kanya. Kaya naman, dali-dali niyang pinunit ang kawalan at bumalik sa lugar kung saan sila nag-away kanina. Bumalik siya. Ang Celestial Demon Overlord ay nabigla. Nagmamadali siyang lumingon. Tumanggi siyang maniwala na magagamit ito ni Yezuan ng paulit-ulit. Bilang karagdagan, para sa kapakanan ng pagsupil sa Ghost Lord Asura, handa siyang habulin siya sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na labanan siya. Ginagamit lang niya ang kanyang Void Eye para bumili ng oras. Ang Celestial Demon Overlord ay nagmamadali ng kalahating araw, para lamang makita si Yezuan na lumipad muli. At sa bawat pagkakataon, lilipad siya sa ibang lokasyon. Naging sanhi ito ng pagngangalit ng Celestial Demon Overlord sa galit. 10 araw. Hinabol niya siya sa loob ng 10 buong araw, ngunit walang resulta. Lumipas ang oras habang nagmamadali siya. Gayunpaman, pagkaraan ng 10 araw, ang bewitchment points ni Yezuan ay halos nakabawi. Bagamat 2 beses lang siyang makakalusot, sapat na iyon para harapin ang Celestial Demon Overlord. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa rank 3 Arcane Immortal. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-4 na ranggo na Arcane Immortal. Panipi. Ding! Si Ember of Thunderfire ay nakapasok na. Host is now a rank 6 Arcane Immortal. Ding! Lumagpas na si Ember of Thunderfire. Ang host ay isa na ngayong rank 7 na Arcane Immortal. Ding! Nakalusot si Ghost Lord Asura at Wei Zhenchen. Ang host ay isa na ngayong rank 7 na Arcane Immortal. Ding! Nakalusot si Ghost Lord Asura at Wei Zhenchen. Ang host ay isa na ngayong rank 8 Arcane Immortal. Sa isang iglap,
ang kaharian ni Yezuan at Old Tree ay tumaas ng 2 antas. Sa kanilang kasalukuyang kaharian, hindi na nila kinailangan pang matakot sa Celestial Demon Overlord. She'll be here soon. Pagdating niya, huhulihin natin siya. Inutusan ni Yezuan ang Old Tree at Ghost Lord Azura. Hindi mahalaga kung napatay nila ang Celestial Demon Overlord o hindi, ngunit ang kaharian ni Yezuan ay masyadong mababa. Magtatagal ang paghahanap sa kanyang kaluluwa, kaya nagpasya si Yezuan na huwag siyang patayin. Sa halip na iyon, maaari pa niyang hulihin siya at tanungin kung paano mabilis na mahanap ang Little Demon King. Kung tutuusin, napakabagal ng daloy ng oras sa lugar ng pagtatanim. Hindi siya naniniwala na hindi susuko si Yezuan. Hindi nagtagal, lumitaw ang maliit na figure ng Celestial Demon Overlord sa harap ni Yezuan. Hanem, Kabanata 1747. Sa loob lamang ng 10 maikling araw, isang rank 6 Mystic Immortal ang nakalusot sa rank 8 Mystic Immortal. Ito ay simpleng hindi maisip. Hindi na hinintay na mag-react ang Celestial Demon Lord, agad na sumingit si Ghost Lord Azura. Noon, isa pa lang siyang rank 6 Mystic Immortal. Kahit na hindi niya nagawang hawakan ang Celestial Demon Lord, hindi rin siya nagawang saktan ng Celestial Demon Lord. Ngayon, nakapasok na rin si Wei Zhenchen sa rank 8 Mystic Immortal. Sa pag-activate ng Mystic God Armor, walang paraan ang Celestial Demon Lord na makalusot sa kanyang mga depensa. Mahusay na sining ng Celestial Demon, nawasak ng maraming demonyo ang langit. Naramdaman kung gaano pambihirang Ghost Lord Azura, agad na pinakawala ng Celestial Demon Lord ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Isang itim na kamao ang bumagsak sa Mystic God Armor. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang baluti ay hindi nasira kahit kaunti. Huminga ng malamig ang Celestial Demon Lord. Noong araw na iyon, nagawa niyang basagin ang Mystic God Armor sa kanyang mga kamao ng mag-isa. Ngayon, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ngunit hindi niya nagawang saktan siya kahit kaunti. Paano ito naging posible? Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Ghost Lord Azura ang kanyang kamay, at isang hindi nakikitang puwersa ang bumalot sa Celestial Demon Lord. Hawak ng Netherworld. Gayunpaman, ang Celestial Demon Lord ay hindi dapat gawing trifle. Bagamat makapangyarihan ang grip of the Netherworld, hindi ito umabot sa puntong hindi siya makagalaw. Ngunit paano kung idinagdag niya ang 9 Dragons Thunder Astral Chain sa mix? Swish! 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 Ang 9 Dragons Thunder Astral Chain ay biglang itinapon ng Old Tree. Bagamat ang Old Tree ay isa lamang rank 7 Mystic Immortal, isang antas na mas mababa kaysa Wei Zhenchen at Ghost Lord Azura, mayroon na siyang kapangyarihan upang labanan ng pure young true immortals. Gusto mo bang bitag ako? Hindi ganoon kadali. Ibinuko ng Celestial Demon Lord ang kanyang mga pakpak at mabilis na umiwas. Sa kasamaang palad, ang Grip of the Netherworld at ang 9 Dragons Thunder Astral Chain ay isang setup lamang. Ang tunay na hakbang ng pagpatay ni Yezuan ay darating pa. Wei Zhenchen, Immortal Binding Rope. Nang matanggap ang utos ni Yezuan, si Wei Zhenchen ay agad na nag-transform sa isang mahabang gintong tanikala at tumangay sa Celestial Demon Lord, pagkatapos ay agad siyang iginapos. Immortal Binding Rope. Ang Immortal Binding Rope, maging ang pure young true immortals. Paano ito posible? Nagulat ang Heavenly Demon Lord. Paanong ang isang set ng battle armor ay biglang naging isang mahiwagang kayamanan? Ni hindi niya magamit ang Heavenly Demonic Power sa kanyang katawan. Sok, 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 little girl, ang hina mo. Isang kahabag-habag na boses ang pumasok sa tainga ng Celestial Demon Lord. Sa sandaling ito, tumakbo si Yezuan na may palihim ng ngiti at kinuha ang Interspatial Ring ng una. Puwersang lumamon. Matapos tanggalin ang Universe Ring, mabilis na ginamit ni Yezuan ang Force Devour. Bagamat may pagkakaiba sa pagitan nila, si Yezuan ay mayroong 9 na lock points. Bukod dito, na-double ang epekto ng 9 lock points, nakatumbas ng 18 lock points. Sa pagkakataong ito, talagang nagtagumpay ang malakas na paglamon. Oh my God! Hindi ko akalain na magiging ganito kasword. Nang makita ni Yezuan na nawala ang Celestial Demon Overlord, kitang-kita niyang naantig. Gumamit lamang siya ng Force Devour nang hindi malay,
ngunit hindi niya inaasahan na talagang magtatagumpay ito. Ngayon, ang isang pure yang true immortal level Celestial Fiend Lord ay parang isang piraso ng karne sa chopping block, ganap na nasa awan ni Yezuan. Anong lugar ito? Ang Celestial Demon Overlord, na nakulong sa planting space, ay sumigaw sa alarma. Ito ang aking espasyo. Dito, sa antas ng iyong paglilinang, ikaw ay nasa aking awa. Ngumisi si Yezuan. So what kung dinala mo ako dito? Sa tingin mo mapapatay mo ako? Malamig na umungol ang Celestial Demon Overlord. Bakit hindi natin subukan? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kahit na hindi niya alam kung ilang taon na ang Celestial Demon Overlord, tiyak na mas matanda siya sa kanya. Bagamat mukhang 12 taong gulang lang ang Celestial Demon Overlord, sino ang nakakaalam kung isa na siyang napakatandang halimaw na nabuhay ng 1,000,000 taon? Kaya, hindi siya magpapakita ng anumang awa sa mas patas na kasarian, lalo na kapag ang kanyang kalaban ay isang demonyo. Ghost Lord Azura, putulin ang kanyang mga pakpak. Inutusan ni Yezuan ang Ghost Lord Azura na bumalik sa planting space. Ang Ghost Lord Azura ay isang immortal na hayop at hindi alam kung paano magpakita ng awa sa mas patas na kasarian. Sinunod lang niya ang utos ni Yezuan. Nang marinig niya ang utos ni Yezuan, agad niyang itinaas ang kanyang sable at pinutol. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Ang Ghost Lord Azura, isang 8 Tier 9 Heaven Arcane Immortal, ay dapat na nagawang saktan ang Celestial Demon Overlord. Gayunpaman, hinarang ng Celestial Demon Overlord ang kanyang pag-atake. Bukod dito, hindi ito mahirap sa lahat. You're too naive. Alam mo ba kung sino ako? Sinulyapan ng Celestial Demon Overlord ang sable ng may panghahamak. Hindi ba ikaw ay isang Panginoon lamang? Casual na sagot ni Yezuan. Haha, inosenteng ngumiti ang Celestial Demon Overlord. Ang aking kaharian ang pinakamababa sa lahat ng mga Panginoon, ngunit alam mo ba kung bakit nagagawa kong pamahalaan ang Celestial Demon Overlord nang hindi pinapatay ng iba pang mga Panginoon? Nang inig si Yezuan nang marinig niya ito. So may background ka, but so what? You're now my prisoner. Kulong lang. Hindi mo naman ako masasaktan. May dala akong demonyong sandata. Kahit tumaas ng 10,000 beses ang lakas mo, hindi mo ako masasaktan. Ngumuso ang Celestial Demon Overlord. 10,000 beses. Hindi napigilan ni Yezuan ang malunok. Nagmamadali niyang sinuri ang balat ng Celestial Demon Overlord at natuklasan na may kakaiba talaga dito. Kalimutan ang tungkol sa isang 4th Tier 9 Heaven Arcane Immortal na katulad mo. Kahit na isa kang Immortal King, hindi mo ito magagawang lampasan. Sumuko ka na. Ngayong nawawala ako, sigurado akong mahahanap na ako ng tatay ko. Pagdating ng panahon, magdurusa ka, patuloy ng Celestial Demon Overlord. Haring walang kamatayan. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang isang kilay, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Siya ay kasalukuyang isang 9 Heaven Arcane Immortal, na sinusundan ng Pure Yang True Immortal, Grand Unity Peerless Immortal, at pagkatapos ay Immortal Monarch. Para sa Immortal King, iyon ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa Immortal Monarch. Hindi niya inaasahan na may ganoong background ang batang ito. Tila ang kanyang ama ay hindi bababa sa isang Demon King. Kapag nakapasok na ako at nakontrol kita, magiging akin na ang demonyong sandata na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Isang demonyong armas na antas ng Demon King. Kung mahawakan niya ito, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. I've heard that you immortals have immortal arts that can control one's mind. I advise you to give up. Ang demonyong sandata na ito ay tinatawag na Celestial Demon Armor. Hindi lang ito may kahangahangang defensive power, nakakaharang din ito ng soul attacks. Kahit ang isang Demon King ay hindi ako makokontrol. Bakas sa mukha ng Celestial Demon Overlord ang paghamak habang nagpatuloy, at saka, mayroon akong Celestial Demon Heart sa katawan ko. Kahit nawala ang Celestial Demon Armor, hindi mo ako makokontrol. Ang isang Celestial Demon Heart ay nasa parehong antas ng isang Celestial Demon Heart. Hindi niya inasahan na matagumpay na napino ito ng batang babae. Saan nanggaling ang batang ito? Hindi ito maisip ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Little Demon King ay hindi nagawang pinuhin ang isang Celestial Demon Heart.
Ngunit mayroon itong maliit na batang babae. Tila nasagasaan niya ang isang matigas na mani na mabitak. Kabanata 1748. Ang isang Demon King ay hindi isang taong makakaharap niya ngayon. Kahit sino sa kanyang mga nasasakupan ay maaaring pumatay sa kanya ng 100,000,000 beses. Sa sandaling ito, biglang nagsalita muli ang Celestial Demon Lord, "Bitawan mo ako kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Hahayaan kita para sa kapakanan ng Purple Extreme Demon Heart." "Oh, Purple Extreme Demon Heart, panipi." Nagulat si Yezuan, "Bakit mo ako papakawalan para sa Purple Extreme Demon Heart?" Ang mga demonic cultivator sa Chaos Royal Territory sa ilalim ng Sheer Sovereign ay nilinang ang Purple Extreme Demon Heart. Dahil nilinang niya ang Purple Extreme Demon Heart, malamang na nagmula siya sa Chaos Royal Territory. Bumaba ang tingin ng Celestial Demon Lord sa Old Tree, "Kilala ko ang Chaos Royal Territories Lord, kaya hahayaan kita para sa kapakanan niya." Chaos Royal Territory. Nang marinig ang pangalang ito, biglang naisip ni Yezuan ang isang tao, at iyon ay ang Little Demon King. Bukod dito, ang Little Demon King ay nagkataong nasa ilalim ng utos ng Sheer Sovereign. Pwede bang, ang Panginoon ba ng Chaos Royal Territory ay ang Little Demon King? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Kalokohan. Inilibot ng Celestial Demon Lord ang kanyang mga mata. Ang sagot na ito ay ikinagulat ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang munting babaeng inagaw niya ay makikilala ang munting Demon King. Kung iyon ang kaso, ang mga bagay ay magiging simple. "Kilala mo ang Little Demon King?" Hindi malay na tanong ni Yezuan. "So what if kilala ko siya? Bakit mo tinatanong ang tungkol dito?" Sinulyapan ng Celestial Demon Lord si Yezuan. Ang bagay na ito ay hindi lihim, kaya't mainam na sabihin ito ng malakas. "What a coincidence, hinahanap ko rin siya. Kung sasabihin mo sa akin kung paano siya mahahanap ng mabilis, hahayaan na kita." "How about it?" Biglang nagpakita ng hindi nakakapinsalang ekspresyon si Yezuan. Sa pagkakataong ito, turn na ng Celestial Demon Lord na magulat, "Kilala mo ang Little Demon King?" "Oo, pinapunta niya ako sa Demon Realm para hanapin siya." Tumango si Yezuan, nakahiga na may tuwid na mukha. Ni hindi niya sineseryoso ang isang immortal na Panginoon. Paano siya makikilala ng isang Nine Heavens Zuan Immortal? Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ng Celestial Demon Lord. Napakalaki ng pagkakaiba ng kaharian ni Yezuan at ng Little Demon King na para bang isang pulubi na nagsasabi na kilala niya ang emperador. Paano ito naging posible? "I'm not asking you to believe me. I'm just making a deal with you. Basta dalhin mo ako sa kanya, papakawalan kita." Naging malamig ang ekspresyon ni Yezuan. "Hindi ako naniniwala sa iyo. Kung masasabi mo sa akin ang kanyang pangalan, dadalhin kita sa kanya," sabi ng Heavenly Demon. "Lord, pangalan, madali lang yan. Shishu yata ang pangalan niya, di ba?" Nakataas ang isang kilay ni Yezuan habang iniisip niya ang araw na iyon. Talagang sinabi sa kanya ng Little Demon King ang kanyang pangalan. Gayunpaman, napakakaunting mga tao sa Demon Realm ang nakakaalam ng pangalang ito, ngunit talagang alam ito ni Yezuan. Nagbigay ito ng takot sa Celestial Demon Overlord. "Kilala mo talaga siya. Paano ito posible?" Natigilan ang Celestial Demon Lord. Iilan lang ang nakakaalam ng pangalang Chishu. Hindi ito mahuhulaan ni Yezuan. "Nasabi ko na sa iyo ang pangalan ko. Ano pa ba ang gusto mong kumpirmahin? Kapag dinala mo na ako sa kanya, hindi ba lalabas ang katotohanan?" Sabi ni Yezuan, "Mayroon akong mana stone sa aking interspatial ring na maaaring makipag-ugnayan sa kanya," sabi ng Celestial Demon Lord. Nang marinig ito, agad na kinuha ni Yezuan ang lahat ng mana stones na mayroon siya. Pagkatapos, kumuha ng isa ang Celestial Demon Lord at sinubukan ito. Walang sagot. Nagulat ang Celestial Demon Lord. Malamang nasa seclusion siya, kakabalik niya lang. "Kung ganoon, dalhin mo ako sa kanya." Bahagyang nadismaya si Yezuan. "Sige, ngunit kailangan mong pumunta sa Dark North Royal Territory," sabi ng Celestial Demon Lord. Madilim na North Royal Territory. Hindi nakaimik si Yezuan. Ang Dark North Royal Territory ay ang teritoryo ng Dark North Emperor. Bukod dito, ito ay isang mahabang paglalakbay. Ilang oras ang aabutin. Ang aking ama ay ang Dark North Emperor. "Ano, natatakot ka ba?"
Ngumuso ang Celestial Demon Lord. Ang F***. Nang marinig ito, laking gulat ni Yezuan na halos minas ang kanyang pantalon. Ang pure yang true immortal Celestial Demon Lord na ito ay talagang anak ng Dark North Emperor. Ang Dark North Emperor ay ang Demon Emperor. Emph. Ang ama ng Little Demon King. Ang Demon King of Chaos ay isang general sa ilalim ng utos ng aking ama. Kung talagang kaibigan ka ng Little Demon King, ang kailangan mo lang gawin ay hanapin siya, sabi ng Celestial Demon Lord. Demon King of Chaos. Kung ganoon nga, paano napunta ang Little Demon King na maglingkod sa ilalim ng Osiris Sovereign? Tanong ni Yezuan, medyo naguguluhan. Walang magawa ang Celestial Demon Lord, nagkaroon ng malaking pagtatalo ang mag-ama at tumakas. At saka, ang Little Demon King ay aking bayaw. Huminga ng malamig si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang batang babae na inagaw niya ay hipag ng Little Demon King. Ngayon pa lang ay gusto na niyang putulin ang mga pakpak ng babaeng ito. Ito ay talagang isang kaso ng isang bahan na rumaragasang laban sa templo ng Dragon King. Gayunpaman, walang paraan si Yezuan para ma-verify ang mga salita ng Celestial Demon Lord, kaya kalahati lang ang pinaniwalaan niya. Ang Dark North Royal Territory ay isang mahabang paglalakbay. Gaano katagal bago makarating doon? Tanong ni Yezuan, dahil sa iyong paglilinang, kung hindi ka makakatagpo ng anumang mga panganib sa daan, aabutin ng hindi bababa sa 100,000 taon. Gayunpaman, maaari akong tumawag ng isang tao para sunduin ka. Maglakas loob ka ba? Ang Celestial Demon Lord ay biglang ngumiti ng palihim. Hindi ako mangangahas. Agad na sumagot si Yezuan. Ang batang babae na ito ay anak ng Dark North Emperor. Ang taong dumating upang kunin siya ay hindi bababa sa isang Demon King. Isa lang siyang Zuan Immortal ng 9 Heavens. Sa harap ng isang Demon King, para siyang langgam. Kung may nangyari man, hindi na siya makakatakas. Sa tingin ko dapat kong pumunta sa sarili ko. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Oh, pwede ka munang pumunta sa Flower Rain Royal Territory. That's the territory of my sister, Beiming Haiyo. Once there, you can ask around. My sister is engaged to the Little Demon King, the Celestial Demon Lord said. Ang Flower Rain Royal Territory, ha? Natagpuan ni Yezuan ang Flower Rain Royal Territory batay sa mapa sa interspatial ring ng batang babae. Mas malapit ito kaysa sa Dark North Royal Territory. Gayunpaman, isa pa rin itong maharlikang teritoryo, at ang Demon King level na Demon Lord ay malamang na hindi madaling makarating doon. Kalimutan mo na to. I can continue to make breakthroughs. As long as I have time to grow, it shouldn't take too long. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Inagaw niya ang bunsong anak ng Dark North Emperor. Bagamat ang mga item sa interspatial ring ay hindi tumugma sa kanyang status, sapat na ito para sa kanya na makalusot sa antas ng Pure Yang True Immortal. Tinansya niya na sa 1 buwan o 2, siya ay makakarating sa antas ng Pure Yang True Immortal. Para sa kapakanan ng kaligtasan, nagpasya si Yezuan na pumasok muna sa liblib na pagmumuni-muni. Kung tutuusin, isa lang siyang rank 4 Mystic Immortal. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa liblib na pagmumuni-muni sa loob ng 1 buong buwan. Makalipas ang 1 buwan, lumabas si Yezuan mula sa pag-iisa. Sa ngayon, nakalusot na siya mula sa rank 4 Mystic Immortal level hanggang sa rank 9 Mystic Immortal level. Para naman sa Ghost Lord Asura at Wei Zhenchen, nakapasok na sila sa rank 3 Pure Yang True Immortal level. Kahit na ang lumang puno ay isang ranggo ng 2 purong Yang True Immortal. Sa ngayon, lahat sila ay napakalakas. Ang pag-alis sa ordinaryong teritoryong ito ay hindi dapat maging problema para sa kanila. Kabanata 1749. Hoy, nasa ganitong level ka na. Bakit ka pa gumagawa ng krimen sa teritoryo ko? Malungkot na sabi ni Celestial Demon Lord Beiming Zon. Gumawa ng krimen. Ang mga immortal at diablo ay hindi maaaring magsama. Bilang isang immortal cultivator, binibigyan na kita ng mukha sa pamamagitan ng hindi pagsisimula ng patayan. Malamig na umungol si Yezuan. Sa ngayon, binaligtad na niya ang ari-arian ni Beiming Zon. Inagaw mo ang mga tao ko at ninakaw mo ang mga gamit ko. Walang hiya ka talaga. Dahil kailangan mo, bakit hindi ka muna pumunta sa Flying Sand Region?
Kung ninakawan mo ang isang kapangyarihan doon, magagawa mong tumugma sa aking Celestial Demon Region, sabi ni Beiming Zon. Flying Sand Region, bakit kailangan kong pumunta doon? Tanong ni Ye Zuan, the Lord of the Flying Sand Region. Bagamat kilala niya kung sino ako, sa tuwing tumitingin siya sa akin, may mali sa mga mata niya. Gusto kong dusukan mo ang mga mata niya. Mas mabuti kung patayin mo siya, sabi ni Beiming Zon. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Ye Zuan na maawa sa Lord of the Flying Sand Region. Malinaw niyang alam kung sino si Beiming Zon, ngunit naglakas loob pa rin siyang tingnan ito sa mata. Talagang nililigawan niya si kamatayan. Fine, papatayin ko siya, sumang-ayon si Ye Zuan. Bagamat kinuha niya ang mga gamit ni Beiming Zon, hipag pa rin siya ng Little Demon King. Kailangan pa niyang tulungan siya. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang Lord of the Flying Sand Region ay isang rank 6 pure young true immortal. Dahil sa kasalukuyang antas ng kapangyarihan ni Azure, hindi magiging problema ang pagpatay sa kanya. Hindi nagtagal, umalis si Ye Zuan sa Celestial Demon Region at inalis ang lahat. Walang sinuman sa mga kapangyarihan sa daan ang nakapagpigil sa kanya. Lahat sila ay tinangay. Gayunpaman, naabot na ni Ye Zuan ang rank 9 Mystic Immortal level. Isang hakbang na lang siya para maging pure young true immortal. Kailangan niya ng ilang likas na kayamanan. Pagkatapos gumugol ng ilang araw, binagtas ni Ye Zuan ang ilang teritoryo bago nakarating sa Flying Sand Region. Kahit na ang Lord of the Flying Sand Region ay isang rank 6. Pure young true immortal, hindi direktang naniningil si Ye Zuan sa kanyang pangunahing lungsod. Sa halip, sinimulan niyang walisin ang lahat. Bukod dito, saan man ito dumaan, ni isang talam ng damo ay hindi tumubo. Walang nabubuhay na tao, lahat sila ay dinala sa lugar ng pagtatanim. Dahil sa pagkawala ng mga puwersa at pamilyang ito, kakaiba ang pakiramdam ng ibang tao sa Flying Sand Region. Kasabay nito, nakarating din ang balitang ito sa pandinig ng Lord of the Flying Sand Region, Xia Jiu. Gayunpaman, sa oras na ito, si Ye Zuan ay nakakolekta na ng malaking bilang ng Heaven and Earth treasures at binawasan ang kanyang bewitchment value sa 0. Bukod dito, pinatay na niya ang daan patungo sa mansyon ng Panginoon sa rehiyon ng Feisha. Ding! Nakalusot ang host. Isa na siyang rank 1 pure young true immortal. Ding! Ember Thunderfire ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang antas, ika-4 na ranggo na pure young true immortal. Ding! Ang Ghost Exalt Azure at Wei Zhenchen ay nakagawa ng mga tagumpay. Sila ngayon ay naging pure young true immortals. Ang mga notification sa system ay sunod-sunod na tumunog, at si Ye Zuan at ang mga kaharian ng iba pa ay tumaas. Ang lakas ng aura, naramdaman ng Lord of Flying Sand Region, Xia Jiu, ang presensya ng Azure Ghost Venerate at agad na tumakbo palabas ng Lord Mansion. Ilang silhouette ang nakatayo sa hangin. Ang isa sa kanila ay isang taong nakilala niya. Munting prinsesa, nakilala siya ni Xia Jiu sa isang sulyap. Si Beiming Zon, isang rank 1 pure young true immortal, ay pinakawalan ni Ye Zuan. Kasalukuyan siyang nakatayo sa harap ni Xia Jiu. Matanda, ngayon ang araw na mamatay ka. Patayin. Hindi nag-aksaya ng oras si Beiming Zon sa mga salita. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya. Agad na sinisingil ang Azure Ghost Venerate. Sa kalagitnaan, kinuyam niya ang kanyang kanang kamay, at isang hindi nakikitang puwersa ang bumalot kay Xia Jiu. Grasp of the Yellow Springs. Ang unang yugto ng Grasp of the Yellow Springs ay naghigpit sa Xia Jiu, habang ang ikalawang yugto ay dumurog sa katawan ni Xia Jiu at naging sanhi ito ng pagsabog. Bang! Sumabog ang buong katawan ni Xia Jiu. Dugo at laman ang lumipad kung saan-saan. Si Xia Jiu ay hindi isang demonyo. Isa lamang siyang demonic cultivator. Gayunpaman, ang kanyang pangangatawan ay labis na nakakagulat. Gayunpaman, agad siyang pinatay ni Azure Ghost Venerate, na isang antas na mas mababa sa kanya. Sa sandaling siya ay namatay, ang Lord Mansion ay parang isang grupo ng mga dragon na walang pinuno, at agad na ninakawan ni Ye Zuan ang lahat. Gayunpaman, kumalat din ang balita ng paglitaw ng isang Celestial Demon Lord sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao ay may mga kristal ng komunikasyon. Sige, isa patay. Ituloy mo. Tiningnan ni Beiming Zon ang bangkay ni Xia Jiu at dahan daw ang sinabi. Ituloy. Ilan ang gusto mong patayin?
Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Marami. Anyway, kapag namatay ang mga Panginoong ito, may lalabas na bagong Panginoon. Bakit hindi natin silang lahat patayin? Sabi ni Beng Ingzon, sa lakas ko ngayon, natatakot akong hindi ako makapunta sa Flower Rain King territory. Anyway, kailangan kong pagbutihin ang lakas ko. Napaisip si Yezuan. Tumango siya at sinabing, sige, tutulungan kitang patayin ang mga taong iyon. Agad naman silang umalis ulit. Sa katunayan, nakakita siya ng ilang impormasyon sa interspatial ring ng ilang tao. Bilang karagdagan, lihim niyang hinanap ang kanilang mga kaluluwa at kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Beng Ingzon. Ang nakatatandang kapatid na babae ni Beng Ingzon, si Beng Inghayu, ay talagang engaged sa Little Demon Lord, ngunit hindi pa sila kasal. Dahil dito, hindi nag-alala si Yezuan. Tungkol kay Beng Ingzon, sa sumunod na yugto ng panahon, ninakawan ni Yezuan ang lahat ng teritoryo sa paligid ng Flying Sand Region. Makalipas ang isang buwan, naabot na niya ang rank 5 Pure Young True Immortal. Para naman kay Wei Zhenchen at Azure Wraith, sila ay rank 9 Pure Young True Immortals. Isang hakbang lang ang layo mula sa Grand Unity Peerless Immortals. Pagkatapos ng Grand Unity Absolute Immortal ay ang Immortal Monarch. Sa oras na iyon, magpapasya si Yezuan na magtungo sa Flower Rain Kingdom. Gayunpaman, nang siya ay magpapatuloy sa paghalughog, isang itim na koponan ang biglang sumalakay. May 3 tao sa pangkat na ito, ngunit ang kanilang lakas ay lumampas sa inaasahan ni Yezuan. Ang 3 ay Grand Unity Peerless Immortals. Hindi tama iyon. Ang mga Panginoon na napatay ko ay hindi man lang Grand Unity Peerless Immortals. Bakit darating ang gayong makapangyarihang mga tao? Tumaas ang isang kilay ni Yezuan, pakiramdam na may mali. Ang gayong makapangyarihang mga magsasaka ng demonyo ay dapat na nasa mas makapangyarihang mga lugar. Bakit sila pupunta sa ganoong kalayuan? Mayroong hindi mabilang na mga teritoryo sa Demon Realm, at nahahati sila sa iba't ibang antas. Ang Lords of Pure Young True Immortals ay itinuring na mababang antas na mga teritoryo. Ang mga Lord ng Grand Unity Peerless Immortals ay itinuturing na mid-level na mga teritoryo. Ang mga Lord ng Demon Lords ay itinuturing na matataas na antas na teritoryo, at ang mga Lord ng Demon Kings ay itinuturing na mga maharlikang teritoryo. Karaniwang nakatira ang mga Grand Unity Peerless Immortals sa mga mid-level na teritoryo. Bakit sila pupunta sa mababang antas ng mga teritoryo? Higit sa lahat, kakaiba ang 3 taong ito. Diretso silang lumapit kay Yezuan. Dahil ba ako ay isang demonic cultivator? Imposible. Isa lang akong rank 5 Pure Young True Immortal. Kahit na ang isang demonic cultivator ay maaaring pumatay ng isang Pure Young True Immortal sa isang casual na pag-atake. Nang maisip niya ito, naunawaan ni Yezuan. Malamang na narito ang 3 Grand Unity Peerless Immortal na ito para patayin siya dahil naging limelight siya kamakailan. O baka may ibang dahilan. Kakaiba, nasaan si Beng Ingzon? Sabi ng pinuno ng mga demonyong magsasaka sa mahinang boses, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Nakilala niya si Yezuan, ngunit hindi niya nakita si Beng Ingzon, ang bunsong anak na babae ng Dark North Emperor. Whatever, patayin mo siya at hanapin ang kaluluwa niya. Kabanata 1750, silang 3 ay 3rd rank Primordial Unity Peerless Immortals. Gayunpaman, wala sila sa harap ni Ghost Venerable Azura. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ayaw ni Yezuan na umatake si Ghost Venerable Azura. Wei Zhenchen dapat sapat na. Wei Zhenchen, Judgment Brush. Sa utos ni Yezuan, si Wei Zhenchen ay naging isang higanteng brush at mabilis na isinulat ang salitang hukom sa hangin. Paghuhukom brush, buhay at kamatayan sa isang salita. Nang matapos ang salita, ang 3 3rd rank Primordial Unity Peerless Immortals ay nanginig at ang kanilang mga demonyong puso ay nadurog. Ang kanilang mga bangkay, na nawalan ng kanilang Panginoon, ay nahulog mula sa langit. Ang Judgment Brush ay may napakaliit na pagkakataong lumitaw, ngunit ito ay napakalakas. Maaari itong pumatay sa isang hit. Gayunpaman, hindi nito kailangang matamaan ang target, hanggat ang target ay nasa paningin ni Yezuan. Bukod dito, may kaugnayan din sa swerte ang pagkakataong makapatay sa isang hit. Ang pinakamahalaga, si Wei Zhenchen ay 4 na ranggo na mas mataas kaysa kay Yezuan, kaya napakataas ng pagkakataong makapatay sa isang hit.
Kaya, agad na napatay ang tatlong primordial Unity Peerless Immortals. Sok, Sok, Sok. Wei Zhenchen, masyadong nakakatakot ang Dharma Treasure System mo. Hindi napigilan ni Ye Zuan na mapabuntong hininga. Mabilis siyang sumugod at kinuha ang Cosmos Rings ng tatlong bangkay, pagkatapos ay itinapon ang mga bangkay sa lugar ng pagtatanim. Hoy, saan mo nakuha itong tatlong bangkay? Curious na tanong ni Beiming Zon sa planting space. Pinatay ko lang sila. Ang init-init pa nila. Gusto mo bang kainin? Casual na sabi ni Ye Zuan. Ba, galing ako sa Heavenly Demon Clan, hindi sa Ogre Demon Clan. Bakit ako kakain ng bangkay? Galit na sinabi ni Beiming Zon, ang tatlong ito ay mula sa Mosha Clan. Anong problema sa Mosha Clan? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Ang Mosha Clan ay isang natural-born assassin. Napakataas ng kanilang mission completion rate, pero hindi sila dapat nandito. Nag-isip sandali si Beiming Zon. Alam ko, baka nag-leak ang balitang magkasama tayo, kaya nagpadala ang Mosha Emperor ng taong pumatay sa akin. Demon Killer Emperor, bamulong si Ye Zuan, kaaway ng iyong ama. Oo, nagpadala lang sila ng mga taong ganito ka-level dahil takot silang ma-discover. Mukhang nasa iyo ang mga mata nila. Mag-ingat ka. Pagkatapos magsalita ni Beiming Zon, bigla siyang nagpakita ng isang nakakalokong ngiti. Nasa kanya ang Heavenly Demon Armor, kaya kahit isang Demon King ay hindi siya kayang saktan. Bukod dito, hindi malamang na ang isang Demon King ay bumaba sa Emperor ng Beiming, kaya hindi siya nasa panganib. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay ng ganoon kadali, sagot ni Ye Zuan. Kapag namatay ka, tandaan mong ibigay sa akin ang walang kamatayang artifact na ito. Paalala ni Beiming Zon, ang immortal na artifact na tinutukoy niya ay ang planting space ni Ye Zuan. Naisip niya na siya ay itinago sa isang uri ng immortal na artifact. Ang daloy ng oras dito ay 400. Ang isang taon sa loob ay katumbas ng isang araw sa labas. Si Beiming Zon ay nagilinang lamang ng 3,000 taon. Kung lumipas ang 7,000 taon sa labas ng mundo, kung gayon siya ay nilinang ng 3,000,000 taon sa loob. Pagdating ng panahon, tiyak na malalampasan niya ang Demon Emperor at magiging Demon Sovereign. Kahit na ang mga immortal ay may nakakatakot na mahabang buhay, ang mundo ay patuloy na nagbabago. Kung mapapalaki ng isa ang kanilang bilis ng paglilinang ng 400 beses, magagawa nilang sakupin ang ibang mga teritoryo at magiging mas malakas pa. Kung maaari, mas gugustuhin niyang isuko ang 10 Heavenly Demon Armors kapalit ng immortal na artifact na ito. Sa kasamaang palad, kahit ilang beses sabihin ni Ye Zuan na ang planting space ay hindi isang immortal na artifact, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Beiming Zon. Matapos harapin ang 3 Demon Killers, nagpatuloy si Ye Zuan sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, dumating ang isang bagong Mosha Killer. Sa pagkakataong ito ay isang 5th rank Grand Unity Peerless Immortal. Natigilan si Ye Zuan. Dati, nakapatay siya ng 3 3rd rank na Grand Unity Peerless Immortals. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ito ay isang ika-5 ranggo. Ang kanyang lakas ay nadagdagan ng higit sa 10 beses. Wei Zhenchen, Judgment Brush. Agad na sumigaw si Ye Zuan. Ang rate ng tagumpay ng paggamit ng Judgment Brush ay walang kinalaman sa bilang ng mga tao, ngunit sa antas ng paglilinang ng isang tao. Sa kasalukuyan, si Wei Zhenchen ay isang 9th rank pure yang true immortal, 5 antas na mas mababa sa kanyang kalaban. Kaya, hindi nagtagumpay ang Judgment Brush sa pagkakataong ito. Nang makitang hindi nagtagumpay ang Judgment Brush, mabilis na nagpalit ng target si Wei Zhenchen. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng siyam na Heavenly Appraiser Lot. Azure Ghost Lord, Old 3, pumunta rin kayong dalawa. Agad na sumigaw si Ye Zuan. Sa isang iglap, sumugod ang mga tao para umatake. Wala si Beiming Zon. Papatayin muna kita. Ang 5th rank Grand Unity Peerless Immortal ay bamulong sa sarili. Pagkatapos ay nag-transform sa isang itim na anino at binaril. Sa pagkakataong ito, hindi pinili ni Wei Zhenchen ang Mystic God Armor mula sa kanyang 3 kayamanan. Kaya, ang Azure Ghost Lord ay mas mahina kaysa dati. Grasp of the Yellow Springs. Thunderbolt Astral Chains ng 9 Dragons. Habang ang Grand Unity Peerless Immortal ay pinigilan,
Si Yezuan ay nagmamadaling naglaslas gamit ang kanyang espada. Ito ay natural na ang Thousand Severing Slash. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ni Yezuan ay masyadong mababa. Walang epekto ang Thousand Severing Slash. Kayong tatlo, do your best. Atras muna ako. Nang walang ibang salita, pinunit ni Yezuan ang kawalan at umalis sa larangan ng digmaan. Sa ngayon, higit na umaasa siya sa mga kayamanan para mabuhay. Kung tutuusin, masyadong mababa ang kanyang cultivation level. Isa lamang siyang 5th rank pure yang true immortal. Ang kanyang kalaban, gayunpaman, ay isang 5th rank Grand Unity Peerless Immortal, isang buong kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Kahit na ang labanan na ito ay mabangis, si Azura Ghost Lord at ang dalawa pa ay hindi masisira. Kaya, ang Grand Unity Peerless Immortal ay maaari lamang maging higit at higit na pagod. Sa huli, wala siyang choice kundi tumakas. Sa kasamaang palad, sa grasp of the Yellow Springs, walang paraan para makatakas siya. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang notification ng system, muling pinunit ni Yezuan ang kawalan at bumalik. Inilagay ang yin at yang ring ng 5th rank Grand Unity Peerless Immortal. Bagamat mayroon akong malaking halaga ng mga likas na kayamanan, hindi pa ako nangangahas na makapasok sa ngayon. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan. Ilang araw na lang ang lumipas mula noong huling tagumpay niya. Bagamat 0 na ngayon ang kanyang mga bewitchment point, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghihintay ng tamang sandali para lamang maging ligtas. Hindi alam ng Murderous Demon Emperor na iyon na si Beiming Zan ay may Heavenly Demon Armor. Kung hindi, hindi siya magpapadala ng kahit na sino. Ngayong na-target na ako, kaya kung patayin ang isang 5th rank Grand Unity Peerless Immortal sa pamamagitan ng attrition. Pero kung ang 6th rank Grand Unity Peerless Immortal ay wala akong magagawa, wala. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gamit ang Heavenly Demon Armor, kahit ang isang Demon King ay hindi makakapinsala kay Beiming Zan. Gayunpaman, hindi ito alam ng Murderous Demon Emperor. Maaaring hindi siya magpadala ng Demon King, ngunit hindi dapat maging problema ang isang high rank na Grand Unity Peerless Immortal. Bukod dito, ang Grand Unity Peerless Immortals ay walang halaga sa isang Demon Emperor. Maaari silang magpadala ng marami hanggat gusto nila. Kaya, nagplano si Yezuan na humanap ng lugar na paglilinangin. Pagkatapos suriin ang nakapalibot na mapa, nagpatuloy si Yezuan sa pasulong. Nagkataon lang na may malapit na delikadong lugar. Gusto niyang pumasok at magsaka ng ilang araw.